Hello. Magandang araw po sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo na sa Davao City. Pag-usapan natin po tungkol dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Dapat ba natin siya iboboto ngayong nalalapit na election? Kasi nag-file siya ng COC for Senator. Now, tingnan natin ano bang nagawa niya. Kasi isa lang siyang simpleng mamamayan, no? Civilian, at preach ng good news about sa religion. Ganun lang. At maraming naniniwala sa kanyang ginagawa. Kung tutusin, umabot na sila 8 million, more or less 8 million na membro ng KOJC. So ito si Pastor Kibuloy, meron pala itong na-donate na 1 hectare na lupa dito sa Tamayong, at nagtayo ng mga facilities sa barangay. Di-donate niya sa barangay at binigyan ng donation para sa barangay hall. Marami itong building na doon ginawa niya, gym, mga multi-purpose na building. Nakita ko nga itong dalawang Hilux na dinonate niya sa barangay Tanod. Tapos marami siyang nagawa dito sa eskwelahan niya. Maraming mga scholar na nag-aaral sa kanyang eskwelahan. So dito pa lang masasabay natin na dapat talaga si Pastor iboboto natin pagka-senador, kasi marami siyang natutulungan lalo na siguro pag nasa Senado na siya. Siguro marami pa siyang matutulungan. At may panindigan to. May word of honor. Hindi kagaya diyan sa iba na magnanakaw. Walang ginawa doon sa Kongreso kundi magnakaw, magsira ng tao, maninira kapwa politician. Yan ang mga ginagawa ng mga Kongreso ngayon, ibang mga nasa Kongreso. Puro pagnanakaw. At wala namang nagawa. So, para sa akin, dapat talaga iboboto natin to si Pastor Apollo Kibuloy pagka senator. So anong masasabi nyo dyan, mga tota di Tambaloslos? Meron ba kayong nagawa dyan? Meron ba kayong na-donate? O marami ba kayong mga scholar dyan na dapat kayong iboboto? O marami lang kayong nanakaw na pera at naging milyonaryo na kayo? Marami kayong mga masasakyan na mamahalin at marami na kayong bahay na mansyon. Yun ang mga nagawa niyo. Yun ang dapat hindi natin iboboto, yung mga magnanakaw sa Kongreso. O, diba? Dito na lang guys. Salamat.